itong si Ombudsman Boying Remulla ay may mga direktiba rin hinggil ho dyan, pati na yung kaso ng mag-inang sina Senator Loren Legarda at Representative Libiste. At yan ay pagpapatuloy pa rin daw ang investigasyon kahit ang mga ito ay nasa ibang bansa. May balita si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin-Boy Remulla na siya'y tiwala pa rin na babalik o uuwi muli ng Pilipinas itong mag-inang mamabatas na si Senador Loren Legarda at si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Sa pagtatanong ng Bombo Radyo kay Ombudsman Boying Remulla, kanyang ibinahagi ang pagiging kumpiyansa na uuwing muli ng Pilipinas ang mga ito. Naniniwalang opisyal na hindi naman umano tatakasan nila Senador Legarda at Representative Libiste ang mga kaso o reklamong kinakaharap at kinasasangkutan sa kasalukuyan. Kaugnay ang payag matapos isiwalat ng National Bureau of Investigation na nakaalis na ng Pilipinas ang mag-inang mambabatas. Ayon kasi kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, lumipad patungong Hong Kong ang dalawa nitong Agosto 2 kung saan may pinal na desisyon o destinasyon papuntang France si Senador Loren Legarda. Bagamat kumpiyansa si Ombudsman Boying Remulla na babalik naman ang mga nabanggit, nagbigay babala pa rin ito sa kanila dahil sa kabaligtaran ang kung sakaling ito ay mangyari na hindi sila bumalik ng Pilipinas. Pabiro niyang binalaan ang mga mababatas na uuwing nakaposas kung hindi ito mumuwi ng Pilipinas. Habang patungkol sa kinakalap ng mga kaso ng mag-ina sa Tanod Bayan, tiniyak ni Ombudsman Remulla na nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Naharap kasi sa mga reklamong plunder, graft at conflict of interest sa mga ito bunsod sa aligasyong mayroong irregularidad o pagkibigong matupad na obligasyon sa proyektong solar energy ng bansa. Kasulukuyang nasa preliminary investigation stage ng mga ito, buhat ng formal ihain ng Tanod Bayan kamakailan lamang. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin-Boy Remulla. Ombudsman, magandang hapon po. Grant Hilario from Bombo Radyo. Sir, on other cases po, kumusta po yung investigation sa kaso naman yung sa energy kay Congressman Leviste and Senator Legarda? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung investigation namin. How about sir, napabalita po na kinumpirma ng NBI na nakaalis na po si Senator Legarda at si Representative Leviste? Yung ba tatakasan talaga nila? Hindi, I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, sir. Babalik yan. Naniniwala kami babalik. Thank you, sir. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Oo. Bombo Dennis, kahapon sa pagdating ni Senador Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman, ay kanyang ibinahagi na nagpaalam naman si Senador Loren Legarda sa kanyang pag-alis na bansa. Naghain daw ito ng leave of absence para sa tinatawag na medical leave simula 3 ng Agosto hanggang 5 ng kasalukuyang buwan. Sa kabila ng paalam, ayon kay Senador Erwin Tulfo, ay hindi na umano ipinaliwanag o inilahad pa ng mamabatas ang partikular nitong rason kung bakit kinakailangan pang maghain ng medical leave. Atin naman pakinggan si Senador Erwin Tulfo. Nagpaalam ho yata naman may leave of absence po sa Senadora Loren in fairness to her. Medical leave po, kausap po namin ni SP, yung aming executive secretary. Ang sabi naman na nag-file po ng leave sa Senadora Loren. For when? What period? Medical leave po. Travel authority. When, sir? Travel authority. August, I believe, August 2 yata. August 3 to 5. For how long daw? Kaya nga po, nung hearing po nung kuan, wala po siya. Absent po siya. Pero pabalik na siguro siya next week. Hopefully po, makabalik po. But the medical, sorry kung... Wala naman nung binanggit ko anong klase, basta sinabi lang ko medical leave ang pinahin po sa secretary. Thank you. Si Senador Erwin Tulfo kasama si Senate President Sherwin Win Gatchalian ay nakipagpulong kahapon kay Ombudsman Boying Remulla. Kanilang napag-usapan ang patungkol sa paghawak ng mga flood control cases kung saan napagkasunduan na ipapaubaya at ipapasa na lamang ang lahat ng investigasyon o itong mga kaso sa Office of the Ombudsman. Nag-uulat live ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines. Bombo Grant? Yes, Bombo Dennis. Ayan. Okay, so nais ko lang maitanong may naset na ba na schedule
ng filing ng kaso. Although sabi mo, nasa preliminary investigation level pa lamang ito, may schedule na ba kung kailan kaya may at least may tentative dates na ba sa filing of charges sa Sandigan Bayan kung meron man, Bombo Grant? Na itanong yan kay Ombudsman Boying Remulla patungkol sa mga susunod na paghahain ng mga kaso. Ngunit aniya ay hindi na sila magbibigay pa ng timeline sapagkat abangan na lamang daw yung pagsasampa nila ng mga kaso kontra sa mga ito. Anya kasi ay dito kasi magkakaroon pa ng preliminary investigation at hihintayin pa yung counter affidavits ng mga opisyal na nasasangkot at matapos nito ay magkakaroon ng determinasyon ang prosecutor panel para idetermina kung dapat bang ihain bilang kaso ang mga reklamo. Bombo Dennis. Okay, maliban dyan, doon sa solar issue, ilan yung mga personalities na kumbaga nakakalad ka dito para sa kaso? Dalawa lang kasi yung nababanggit, si Senator Loren at yung kanyang anak ni si Representative Leandro Libiste. Aside from them, meron pa bang ibang personality na posibleng kabilang doon sa mga iniimbestigahan, Bombo Grant? Yes, Bombo Dennis, ibang mga pangalan na sangkot din dito sa kaso na kinakarap o reklamo na kinakarap ni na Senador Loren Legarda at Representative Leandro Libiste. Ayon sa Ombudsman ay hindi mo na papangalanan ang mga iba pa sapagkat hihintay na lamang yung tiyak at formal na pagsasampa ng kaso at dito natin malalaman kapag naihain na sa kaukulang korte. Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Grant. Nag-uulat live, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo!